Diwata, nag-upgrade na ng mga high-tech na lutuan para sa kanyang fried chicken. Pati na rin ang kanyang pinapagawang kusina ay patapos na din. Grabe si Diwata, ganito pala kadaming kaldero ang kanyang nagagamit sa 24 hours na bukas ng kanyang parisan. Good day guys, nandito ulit tayo sa Diwata Pares Overload. At ito nga't naabutan nga natin si Diwata na dinudumog ng mga customer na gusto magpa-picture sa kanya. Katatapos lang ni Diwata na ma-interview ng DZRH. At pagkatapos nga ng interview niya ay nagbigay siya ng oras para sa kanyang mga customer na gustong makapagpa-picture sa kanya. Makita yung video na sumahabang doon talagang nireklamo na. Pero yung isa daw na yan ang pinakamasaya ko. Wag mo na akong pilitin. Marami na naman ang magko-comment dyan. Bakit daw nakasimangot si Diwata? Ikaw ba naman ang magbantay ng negosyo ng 24 hours tapos dinudumog pa ng mga tao tapos nagkakaroon pa nga ng issue na gusto siyang ipasara? Sa kabilangan ng pagod at sa mga issue na ibinabato sa kanya, nandyan pa rin siya at pinipilit niya pa rin na makapabigay ng konting oras para sa mga customer na makapagpa-picture sa kanya. Kasi wait lang tawagan ko lang yung Alas 7 nga ng umaga at ganito yung sitwasyon dito sa parisan ni Diwata. Hindi nga nauubusan ng tao dito sa kanyang parisan. Sa mahal naman ng mga bilihin ngayon, lalo na ang bigas, syempre dudumugin talaga itong unli rice ni Diwata. Tapos unli sabaw pa na may free soft drinks. Sa halagang 100 pesos, talaga namang busog na busog ka. So, ikaw na lang kumuha ngayon para makuha ko lahat ang dami. Dala ka ng pumunta ka na. Nauna. Malayo ka ba sa pagkali? Sa dami nga na nagmamahal kay Diwata, meron naman tayong mga kababayan na pilit gustong ibagsak si Diwata. Nandito na nga siya sa maayos sa pwesto pero pilit pa rin siyang gustong ipasara. Mga Pilipino nga naman ayaw nang may umaangat. Dapat nga maging inspirasyon sa atin si Diwata. Akalain mo yun, dati siya nangangalakal at tumira pa sa ilalim ng tulay. Dahil na rin sa kanyang pagsusumikap at hindi pagsuko sa hirap ng hamon ng buhay, ito na yung resulta ng kanyang pinaghirapan. Ang sabi nga niya dun sa interview ng DZRH, kung dati daw siya yung tinutulungan ng kanyang mga kaibigan, ngayon siya naman daw ang tumutulong sa kanila. Doon ay marami din siyang natulungan na ngayon ay meron ng trabaho at pinagkakakitaan. Tunay ngang inspirasyon si Diwata sa maraming Pilipino na kahit na anong hirap ng buhay ay huwag tayong sumuko. Bagkus ay magpursige tayo at lalo pa nating sipagan upang makamit natin ang mga pinapangarap natin sa ating buhay. Ito nga pala yung bagong menu ni Diwata, yung kanyang barbecue. At kung dati nga ay sa kawali lang siya nagpiprito ng kanyang mga manok, ngayon naman ay meron na siyang high-tech na mga lutuan para sa kanyang fried chicken. Maging itong kanyang pinapagawang kusina ay malapit na rin matapos. Sabi nga ni Diwata, ginagawa naman daw niya ang lahat. Ngayon, nilalakad niya yung mga permit para maging legal na talaga itong kanyang business. Para hindi na siya balikan at balikan dito ng mga taga City Hall at gustong paalisin. Ito yung isa sa mga kusina ni Diwata na pinapagawa. Itong bahagi na to, dito niya pinapakuluan. Yung mga sabaw, yung mga bulalo. Sa kabila naman ay nandun yung mga piniprito na bagnet at saka yung mga chicharong bulaklak. Tunay nga nag-level up na ang Diwata Pares Overload. Kung dati nga ay sa tabi-tabi lang sila nagluluto, ngayon ay may sarili lang kusina. Kaya kung may gusto kang gawin sa buhay at yun ang magpapasaya sa'yo, push mo lang yan. Katulad nga ni Diwata, marami na siyang nasubukan pero dito sa parisan, dito siya nakilala at dito siya masaya. Kaya kita nyo naman yung successful niya ngayon. Dinudumog ang kanyang parisan at binabalik-balikan. Kaya bilang isang Pilipino, suportahan natin ang mga katulad ni Diwata. Suportahan natin ang sariling atin. Suportahan natin yung mga nagsisimula pa lamang. Sa pagsisimula ng negosyo, talagang mahirap sa una yan pero samahan mo lang ng sipag at syempre at higit sa lahat ay panalangin sa nasa itaas. Sigurado magiging successful ang iyong negosyo. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.